Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng PNP ang posibilidad na mula sa friendly fire ang ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa na may operasyon laban sa mga kidnappers sa Pampanga. Taliwas yan sa unang ulat na nagkaroon umano ng armadong engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga dumukot. Pangako ng PNP Chief, may mananagot kapag napatunayang galing sa kanilang hanay ang tama ng baril. Nakatutok si June Veneracion. Nilusob ng mga miyembro ng PNP Anti-Kidnapping Group ang bahay na ito sa Angeles City, Pampanga nitong Sabado, kung saan sinasabing dinala ng mga hinihinalang kidnapper ang kanilang mga biktima. Naputol ang video nang may marinig na putukan. Nasagip ang dalawang Chinese national na kidnap victim at naaresto ang mga kapwa nila Chinese na dumukot umano sa kanila. Pero nasawi ang isa sa mga operatiba na si Police Senior Staff Sergeant Nelson Santiago at nasugatan si Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Sa unang inilabas sa report ng PNP Anti-Kidnapping Group, nagkaroon umano ng armadong engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga kidnapper. Pero hindi dito natatapos ang kwento dahil may ginagawa ngayong investigasyon sa nangyari. Whether this is a result of a friendly fire or pumutok ba itong mga suspect, that will be part of the investigations. Friendly fire ang tawag sa putok na nanggaling mula sa parehong panig ng tinamaan. Dumalaw si PNP Chief Romel Francisco Barbil sa burol ng nasawing pulis na kanyang ginawaran ng medalya. Binisita rin niya ang nasugatang pulis. Isa lang po ang binigay na assurance po ng ating PNP na wala po tayong itatago kung ano man po ang nangyari at papanagutin po natin kung sino man po ang dahilan kung bakit po namatay yung isang pulis po natin at nasugatan yung isa pa po. Kapag natapos ang investigasyon, unang-una raw makakaalam ng resulta ang pamilya ng mga napatay at nasugatang pulis. Kung mapapatunayan, sir, na nanggaling sa friendly fire po, sir, yung nakapatay sa pulis, definitely, sir, mananagot po ito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sugatan ang nasa 15 bombero dahil sa pahirapang pagresponde sa sunog sa isang warehouse sa Maynila. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, mahigit 20 oras nang nasusunog ang gusaling ito dito sa may Guidote Street, Tondo, Manila. At base sa pinakauling tala ng BFP, umabot na sa 15 bumbero ang nasaktan sa gitna ng pakikipaglaban sa apoy. Mag-alas 8 kagabi nang sumiklab ang sunog sa 4 na palapag na gusaling ito sa may Guidote Street sa Barangay 132 sa Maynila. Sa lakas ng apoy, mabilis na niakyat sa ikalawang alarma ang sunog na pinaniniwalaang nagmula sa ikalawang palapag. Warehouse umano ang naturang gusali ng samot-saring panindang pang-hardware at iba pa. Makapal at nakasusulasok na usok ang lumalabas sa bintana ng gusali, kaya kinailangan ng mga bumbero na gumamit ng mga breathing apparatus. Pero hindi ito sumapat para makatagal ang mga bumbero sa loob. Yung iba, napaupo na lang sa gilid ng makalabas ng gusali. Yung thickness ng usok sa loob kasi ay masyadong makapal. Dala nga ng yung contents ng building ay more on plastics and papers. Highly flammable umano ang mga gamit sa loob ng gusali. Kaya kahit inumaga na, hindi pa rin naapula ang sunog. Ang masaklap, hindi bababa sa 15 bumbero ang naiulat na nasaktan. Naisugod daw agad sa paggamutan ang mga sugatang bumbero at ligtas na raw sa kapahamakan. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak ang sanhi ng sunog. Sa mga sandaling ito, inanatiling nasa ikalawang alarma ang hudyat ng sunog at bagamat non-stop ang pagresponde ng mga bumbero, hindi pa raw nila masabi sa mga sandaling ito kung hanggang kailan tatagal ang sunog. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Unang beses na nagsanib puwersa ang mga Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam para sa bilateral maritime exercises kahit
parehong may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea at South China Sea. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, kahit nga kapwa claimant ng Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea o sa South China Sea ang Vietnam, kanina sa unang pagkakataon ay sumalang sa unang bilateral exercise ang Philippine Coast Guard kasama ang Vietnam Coast Guard. Binomba ng water cannon ng Vietnam Coast Guard ang isang asset ng Philippine Coast Guard sa bukana ng West Philippine Sea malapit sa Corregidor. Pero hindi ito panggigipit gaya ng mga eksena malapit sa Scarborough Shoal o Ayungin Shoal, kundi bahagi ng unang bilateral maritime exercise ng dalawang bansa. Ang unang misyon, ang firefighting exercise. May isang barko dito na kunwari ay nasusunog at kaya naman itong mga taga-Philippine Coast Guard, ayan, bumubuga po sila ng tubig. At dito naman makikita natin, yan po ay Coast Guard ng bansang Vietnam. Sila ay magkatulong para nga apulahin yung kunwari ay sunog dyan sa maliit na vessel na yan. Yung importance, sir, ng exercise na ikakandak natin ngayon is mas ma-improve pa natin yung interoperability natin sa foreign na country, sir, pagdating sa search and rescue and sa other incidents sa dagat, sir. Ang sunod na maritime exercise, ang search and rescue operation. Ang mga dami o kunwaring biktima, palutang-lutang sa dagat. Nagsagawa ng aerial survey ang chopper ng Philippine Coast Guard para mabilis na malaman ang kinaroroonan ng mga biktima sa dagat. Ang lokasyon nila, ipinasa sa Coast Guard ng Vietnam at Pilipinas na malapit sa lugar. Nag-deploy ng inflatable boats ang dalawang Coast Guard para ma-rescue ang mga biktima. Ang mga speedboat ng Vietnam at Pilipinas na ang nagatid ng mga kunwaring biktima sa BRP Gabriela Silang. Magkakaroon po tayo ng magandang collaboration, cooperation with yun nga sa mga claimant ng West Philippine Sea. And being an ASEAN nation also, na maganda na magkaroon tayo ng at least yung isang direction, no, which is a rules-based na yun nga ang approach ng Pilipinas. And we hope also that the Vietnam Coast Guard, particularly the Vietnam government, will also do away, no, or follow with the Philippine government in enhancing or following the rules-based approach dito sa West Philippine Sea. Bagamat sa bukana ng West Philippine Sea ginawa ang bilateral exercise at kapwa claimant ng bansa ang Vietnam sa West Philippine Sea, umaasa ang Coast Guard na hindi ito titingnan ng negatibo ng China na umaangkin sa halos South China Sea at bagkus ay makitang paghahanda sa mga humanitarian mission. Hopefully, hindi po maging ganun naman ang kanilang trato rito, and sabi ko nga po kanina, this is purely a humanitarian exercise. Itong passing exercise, yung huling aktibidad ng Vietnam Coast Guard kasama ang ating Philippine Coast Guard. Makikita natin na sumasaludo yung mga Coast Guard ng Vietnam dito sa ating mga tropa ng Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng kanilang pagpupugay sa host country bago sila umuwi ng Vietnam. At Emil, kanina nga ay tinapos na ng Vietnam Coast Guard yung kanilang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas. Umaasa naman ang Philippine Coast Guard na hindi ito ang huling pagsasanay kasama sila. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Dama na rin sa San Lazaro Hospital ang pagbaha ng mga pasyenteng may leptospirosis kung saan may 3 nang nasawi. Nagkukulang na rin po doon ang mga doktor, nurse at mga gamit para sa dialysis. Nakatutok si Maki Pulido. Bilang isa sa mga frontliner ng Valenzuela City sa kasagsagan ng Bagyong Carina, maraming beses daw lumusong sa baha si Jose para tulungan ang mga aso't pusang naapektuhan ng pagbaha. Ilang araw matapos ang bagyo, tinamaan siya ng leptospirosis. Talagang, siyempre, sacrifice. May mga tumutulong na mga kaibigan. Yun na lang po muna ang inasa. Bumabagyo pa lang noong July 24, sinimulan na ng San Lazaro Hospital ang pagdating ng mga leptospirosis patients tulad ni Jose. 59 lepto patients ang nakakonfine sa San Lazaro sa ngayon, 37 ang severe o malala ang kondisyon. Sa dami nga ng mga pasyente, nagkukulang na ng doktor, nurse, maging mga gamit para sa dialysis.
Kaya kung madagdagan pa ang mga pasyente, kakailanganin na raw nilang i-refer sa ibang ospital ang mangangailangan ng dialysis dahil 4 lang ang kanilang dialysis machine. Ang aming pong mga gamot pang dialysis, naubos na rin po, na kailangan pong mag-emergency purchase. 3 sa mga pasyente nilang may severe lepto binawian ng buhay nitong linggo. Yung isa is 3 araw na po siyang walang ihi, so very late na po yun. Yung isa naman po, hindi po na-delay po kasi ayaw din ng family, ayaw po nalang magpa-dialysis. So mostly po, ang burden po is yung delay hospital consult. Kaya kung hindi raw maiwasang lumusong sa baha, tiyaking makainom agad ng antibiotic na doxycycline na makukuha sa Barangay Health Center. Kung magkasintomas naman tulad ng lagnat at pananakit ng kalamnan pagkatapos lumusong sa baha, huwag daw itong hintaying lumala. Kasi nabibigyan natin sila ng lunas at nabibigyan natin sila ng antibiotic na ang mga kanilang karamdaman hindi po pumupunta sa moderate or sa severe type. Pinag-aaralan na raw ng Department of Health ang sitwasyon para maging mas epektibo ang responde sa inaasahang pagtaas pa ng bilang ng leptospirosis cases. Sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City na dinagsari ng lepto patients, nagpadala na ng 15 medical personnel ang Philippine Red Cross para tumulong sa mga pasyente. Naglagay din ng welfare desk para sa mga kaanak ng lepto patients. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Nagbanding sa Paris ang 2 Olympic gold medalist ng Pilipinas na sina Carlos Yulo at Heidelin Diaz. Si Heidelin naging emosyonal nang makita ang makamit na dobling ginto ni Yulo. Ang makasaysayang tagpong yan, tinutukan ni JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, from Tokyo to Paris, yan nga po ang eksena matapos makita ang 2 Pilipinong nakapagbigay ng gintong medalya sa Pilipinas, sina Heidelin Diaz at ang ating 2-time Olympic gold medalist sa Paris Olympics, Carlos Yulo. At dito nga po sa Paris, France, inaabangan din po ang patuloy na paglaban ng ating mga atleta sa iba pang event gaya sa weightlifting at sa golf. Ilang araw pa lang na-enjoy ni 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo ang tiniguriang City of Love and Lights. Pero nagustuhan na raw ng Golden Boy ang chill vibes ng mga Parisian at ang lasa ng kanilang steak. Pambawing relaxation at enjoyment ito ni Carlos ilang araw matapos makaginto sa floor exercise at vault ng men's artistics gymnastics sa Olympics kasama ang nobyang si Chloe. Laking tuwa pa ni Carlos dahil mula Maynila, binisita pa siya sa Paris ng kanyang iniidolo, ang kauna-unahang atletang Pinoy na nagbigay ng ginto sa Pilipinas noong 2020 Tokyo Olympics, si Heidelin Diaz. Ang 2 gold medalist ng bansa nagbanding pa sa streets of Paris kasama si POC President Abraham Bambol Tolentino. May Tokyo and may Paris. May Tokyo and your Paris? Yeah. Ito na yun. No? Kwento ni Carlos na nung balik sa kanya ang araw na nag-usap sila ni Heidelin noong Tokyo Olympics. Kita kami nun, gabi na po yun eh. Parang kakain kami. And then, ayun yung time na nanalo siya ng gold medal kasi. And then, pinakita niya sa akin yung gold medal niya po. And sabi ko sa sarili ko, ako din next time. Pero matapos sa mga pinagdaanang hirap, bigla rin daw niyang naalala ang pangako sa sarili at binalikan ang mga payo ng kanyang ate Heidi. Maiyak-iyak ako nung sinabi ko yun kasi grabe yung experience ko nung Tokyo. Sobrang overwhelmed ako. And hindi ko alam kung anong gagawin. And sobrang frustrated ako that time. Ngayon parang sobrang worth it lahat po talaga ng pagod at paghihirap ko. Grabe yung naging motivation and inspiration ko galing mula kay Ate Heidelin. Palagi ko yung dala-dala. Si Heidelin, emosyonal lang makita na sa wakas ang dating pinapangarap lang ni Carlos na tagumpay na nakamit na niya at doble pa. Pwede ba tingin? Yes. Wow, 2 gold. Wow. I'm so proud of you. Salamat po, salamat po. Alam ko yung alam ko yung pinagdadaanan niya. Nasa site lang ako pero alam ko. And I'm so proud of you na na-overcome mo yun. Lahat ng challenges.
kaya mo. And congratulations. I'm so proud of you. Thank you so much, Father. Grabe. At Emil, mga kapuso, mamayang gabi dito sa Paris ay sasabak po at pipiliting buhatin ng ating kababayang si Vanessa Sarno ang watawat ng Pilipinas sa kanyang paglaban sa South Paris Arena para sa weightlifting competition. 11 bansa po ang makakalaban niya at isa po sa mga itinuturing na contender itong si Vanessa dahil number 4 po siya sa total sa tally. Dito yan sa mga makakalaban niya mamaya dito sa Paris Olympics. Pero isa nga po sa mga inaabangan dito sa Paris ay ang laban, ang finals po ng men's basketball kung saan po maglalaban ng Team USA at ang host country na Team France. At live mula rito sa Paris, France at bilang bahagi po ng Philippine Olympic Committee Media, ako balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Nasa bansa muli ang naval training ship ng Mexico bilang bahagi po ng pagpapalakas ng kanilang relasyon sa Pilipinas. At sa mga naghahanap ng mapupuntahan ngayong weekend, pwede pong bumisita sa loob niyan. Nakatutok si Joseph Moro. Aakalain mong galing sa ibang panahon ang naval training ship na ito ng Mexico na Cuauhtémoc. Sa ibabaw, may mga marinong nakasampa sa mga yards bilang pagsaludo sa dadaungang bansa. Sakay nito ang nasa 100 mga trainee ng Mexican Navy. Galing silang South Korea bago pumunta sa Pilipinas. Pagpapaalaala ng malalim at matagal na relasyon ng bansa sa Mexico na mula pa nung nagkaroon ng galleon trade. Lampas 200 taon na ang nakakaraan. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, Filipinas. Ang ilan ngang Navy trainees excited na nakarating sa Pilipinas. I think it's going to be a little special here. We hope to visit a lot of places here and to enjoy whatever you have and to know many people and to make some friends. Ayon sa ambassador ng Mexico, ang pagbisita ay pagpapakita ng mapayapang relasyon ng mga bansa sa mga panahong ito. Ito na ang ikalawang pagbisita ng barko sa Pilipinas. Transmitting a message of peace and respect to all nations, promoting coexistence and cooperation. Ang barkong ito ng Mexican Navy na Cuauhtémoc ay nandito sa Pilipinas para palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Mexico. At habang nandito sa Pilipinas, ang barko ay maaari itong mabisita ng publiko dito sa pier sa Maynila. Maaaring bumisita ngayong araw hanggang sa Lunes. They just have to come here and to ask if they can go on board. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pansamantalang sususpindihin ang operasyon ng LRT-1 ng 3 weekend ngayong buwan. Epektibo sa August 17 hanggang 18, August 24 hanggang 25, at August 31 hanggang September 1, walang biyahe ng tren mula Fernando Poe Jr. Station hanggang Baclaran Station. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, layo nitong mapabilis ang paghahanda para sa target na pagbubukas ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 sa huling bahagi ng taon. Nakipag-ugnayan na raw ang LRMC sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga maapektuhang pasahero. Nanalasa ang isang buhawi sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dinig sa kuha ng CCTV ang malakas na pagbayo ng hangin at ulan noong Miyerkules. Halos mag-zero visibility sa lugar. Sa isa pang kuha, kita kung paanong tinangay ng hangin ang mga gamit sa isang bahay. Maging ang mga bakal na gate, madaling naiwas-iwas ng hangin. Ayon po sa uploader, tumagal ng 5 segundo ang buhawi na nagpataob sa kanilang kubo. Nasira rin ang mga bakod at natumba ang ilang puno. Nakaranas din ng pagbaha sa ilang lugar. Pero wala namang nasaktan. Ayon po sa Pag-asa, walang bagyo pero nakararanas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms. Kapag may intense na thunderstorms, posible ang buhawi. Mga kapuso, maganda sa posibilidad ng maulang weekend. Sa ngayon, Southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang patuloy na umiiral sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. May minomonitor ang Pag-asa na cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa bandang Taiwan. Pero sa ngayon, wala pa itong epekto sa lagay ng panahon. Umantabay po sa update sakaling mabuo yan bilang low pressure area.
Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat ng ulan sa Luzon umaga pa lamang bukas. Madaragdagan yan pagsapit ng hapon at posible ang heavy to intense rains, partikular sa Isabela at Zambales. Sa Negros at Samar provinces ang pag-ulan sa Visayas, habang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Caraga ang uulanin sa Mindanao. Sa hapon din ang malalakas na ulan sa linggo. May heavy to intense rain sa Mindanao kaya doble ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ganyan din sa Luzon, partikular sa Northern at Central Luzon. Uulanin din ang malaking bahagi ng Visayas. Dito sa Metro Manila, sa hapon at gabi ang pag-ulan bukas. Posible ang maranasan sa Caloocan, Quezon City, Pasig, Taguig at iba pang bahagi ng Metro Manila. Mababawasan yan pagsapit ng linggo. Umabot na sa mahigit 200 lugar sa bansa ang may kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF. Para pigilin ang lumalaking pinsana, pinag-utos ng Agriculture Department ang emergency procurement ng mga bakuna. Nakatutok si Mariz Umali. Sa pangangalakal muna ng mga bote at bakal, umaasa ngayon ang pagkakakitaan si Michael. Nagkandamatay kasi ang nasa 100 alagang baboy niya sa Lobo, Batangas. Hindi na raw nila nakumpirma kung African Swine Fever o ASF ang ikinasawi ng 9 na inahing baboy na malapit na raw sanang manganak dahil hindi na nila ito naipatest. Yan lang hong inaasahan ko sa aking mga bata na pagpasok sa akin nagka-college. Ngayon, wala na ho, wala. Sa taya ng may-ari ng babuyan na pinagtatrabahuhan ni Michael, 1 milyon na ang kanilang lugi. Grabe, nakakalungkot pa. Sana matulungan kami ng gobyerno. Maluha-luha rin si Aling Iluminada dahil kural na lang ang natira sa kanyang piggery. Wala po kaming alam na ikabubuhay. Mapakalaki hong kawalan ng aming pagbababoy. Apektado na rin ang mga nagtitinda ng karning baboy sa pamilihang bayan ng Lobo. Halos wala na kasing bumibili kahit pa palugi na ito kung ibenta. Napakahirap po, hindi ho namin alam kung paano namin mababayaran ang aming mga pwesto. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 linggo pa lang ang buwan ng Agosto, pero umakyat na sa 251 na barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso na ng ASF kumpara sa 150 lang nitong Hulyo. Dito nga sa Batangas na 10% ng kabuoang hog population sa bansa, may 7 bayan at 1 lungsod ng tinamaan ng ASF. Gaya ng Lobo at Calatagan na nagdeklara na kamakailan ng state of calamity. Medyo mabilis ito in a matter of days. So we're seeing a resurgence. Paglilinaw ng DA, hindi naman nahahawa o nalilipat ang sakit mula baboy sa tao. Pero Yung tao, carrier ng virus. Meaning, kunwari, pumunta nga siya doon sa infected zone, yung damit niya, nadikitan ng infected na baboy. So yung virus nasa damit niya. At pag dumikit sa damit niya yung baboy na walang ASF, pwede siya magkaroon ng ASF. Pwedeng mamalanghap. bagamat wala pang inireport sa DA, posible rin daw na dahil sa pag-uulan, kaya kumalat ang virus. Water is magaling na vector ng virus. Hindi basta-basta mamamatay. Unless, of course, subject to heat. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang emergency procurement ng 10,000 bakuna para sa ASF para matugunan ang outbreak sa Batangas na inaasahan makukuha sa loob ng 2 linggo. Kasabay ng pakikipag-ugnayan naman sa mga pulis at militar para mapaigting ang border control at checkpoints. Ang bibilhing bakuna kabilang sa 650,000 na bakunang planong bilhin ng pamahalaan sa pamamagitan ng regular procurement at inaasahang magagamit ngayong third quarter. Sa ngayon, nasa 1,523 na rin ang mga baboy na pinatay. Paalala ng DA, dapat i-dispose ng mabuti ang lahat ng infected na baboy. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Iginit ni Vice President Sara Duterte na meron na umanong nabalangkas na flood control master plan ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, nagbitiw ang bise ng panibagong patutsada laban sa mga lider ng bansa. Bagamat walang tinukoy na pangalan, sabi ng bise, ang mga pinuno ay hindi raw dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasunod ng kanyang mga batikos laban sa Administrasyong Marcos, kabilang ang tungkol sa kawalan ng flood control master plan ng bansa, muling bumanat si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas niyang pahayag ngayong araw, sabi niya, noong paraw 2016, may pinasimulan na ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. Nailathala daw ito noong July 2023. Kaya tanong niya,
Baka raw gusto nang ponduhan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. Hindi malinaw kung anong master plan ang tinutukoy ng Vice Presidente. Pero noong 2023, merong inilathalang master plan and feasibility study for flood control and drainage para sa Davao City ang Japan International Agency o JICA. Matapos itong hilingin ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang pahayag, pinasalamatan nga ng Vice Presidente ang JICA. Matatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan na kailangan gumawa ng National Flood Control Plan dahil hindi raw uubra ang kanya-kanyang plano. Talagang it's going to have to be a national plan. Yes, Oo. comprehensive. It will have to be a national plan. And as I keep saying, you cannot do this one province, one town, one. It has to be, it will cross regions, itong plano na ito. Pero bukod sa flood control master plan ng bansa, may dagdag batikos pa ang Vice Presidente. Ayon sa Vice, ang mga pinuno daw ay hindi dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Sabi pa niya, ang mga pinuno daw ay hindi dapat ginagawang tagahawak ng champagne glasses. Walang tinukoy na pangalan ang Vice Presidente sa kanyang pahayag. Pero matatandaan sa Van de Honor sa Malacanang, naging usap-usapan ang insidenteng ito nang kunin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang champagne glass na hawak na Senate President Chis Escudero at inumin ang laman nito. Ang champagne glass ibinalik din kay Senator Escudero. Paliwanag noon ng First Lady, nagbibiroan lang daw sila noon Escudero. Sabi naman Escudero, naging gentleman lang daw siya sa First Lady. Matatandaan din ang kontrobersya na viral video na inilabas ng mga taga-suporta ng mga Duterte ng lalaking may sinisinghot na tila puting bulbos. Nauna nang inideklara ng PNP, NBI at DICT na peke ang video at iginiit na hindi si Pangulong Marcos ang makikita rito. Sa panayam kahapon, sinabi rin ni VP Sara na nakapulong niya kamakailan sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa na humihingi raw ng kanyang suporta para sa eleksyon 2025. Did they directly ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. When you say antayin ang number, are you referring to the ranking of the said candidates po, ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi raw muna sasagot ang Malacanang sa kabila ng mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Pero ang ilang mambabatas, pati si Senate President Chis Escudero, inalmahan ang mga puna ng bise tungkol sa flood master plan at hindi umano maayos sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bagamat hindi nagulat sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, nagtataka si Senate President Chis Escudero. Bakit daw kinukwestiyon ngayon ng bise ang kawalan ng flood master plan? Gayong administrasyon ng kanyang ama ay may 6 na taon, pero hindi rin ito nagawa. Sabi ni Escudero, tulad ng bawat Pilipino, karapatan daw ng bise na tukuyin ang mga nakikitang problema sa bansa. Ang kaibahan lang, nasa posisyon ng bise para solusyonan ito. Imbes raw na magturuan at magsisihan, magtulungan na lang daw para tugunan ang mga problema. Ang ilang mambabatas sa kabilang sa mga sumusurit sumisinsin sa pambansang budget, hindi nagustuhan ang naging pahayag ng bise na hindi maayos umanong paggamit ng pondo ng bayan, ang isa sa mga dahilan ng pagbibitaw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Buwelta ni Representative Jill Bongalon, Vice Chairman ng Committee on Appropriations na dumidinig sa budget sa Kamara. Bakit kayo lang anya ito nagsasalita? At bakit nang dinidinig ang budget ay tila ipinaubaya niya sa mga undersecretary ang pagsagot sa komite? Hininga namin ang pahayag ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni VP Sara. Pero sabi ng palasyo, hindi muna sila sasagot dito. Patuloy din namin hinihinga ng pahayag ang Department of Budget and Management. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dumaranas daw ng depresyon ang anak ni Nino Mulak na si Sandro matapos ang dinanas umanong pang-abuso. Ang dalawang inireklamo niya ng sexual harassment. Itinanggi naman ang alegasyon sa kanilang inihaing counter affidavit sa NBI. Nakatutok si Chino Gaston. Kaninang umaga nagpunta sa NBI Behavioral Science Division ang mag-amang aktor na sina Sandro at Nino Mulak para sumailalim sa assessment.
Kaugnay ito ng isinampang reklamo ni Sandro ng pagsasamantala o pang-aabuso sa batang aktor. Ayon kay Nino, wala pa sa ayos ang kanyang anak matapos ang insidente. May depression, constant depression, and yun, yung pati pagkain niya naapektuhan. Talaga. Pagtulog. Oh. Pero hopefully, in the coming days, sana mag-improve. Nauna nang iginwento ni Nino sa pagdinig sa Senado na sa isang pulong humingi sa kanya ng tawad ang dalawang inireklamong GMA independent contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Actually, nakaharap ko lang yung dalawa. Yung dalawa na? Yeah. And they apologized to me. Sir, apologize meaning they have admitted? As to my understanding, yes. Pero sa joint counter affidavit ng dalawa na isinumite kaninang hapon sa NBI, itinanggi nila ang aligasyong pinagsamantalahan o inabuso nila ang aktor na si Sandro Mulak. At the onset naman sinabi namin that there is an absolute denial of all the allegations being accused of our clients. Sa ngayon, matindi raw ang epektong dulot ng kontrobersya sa physical at mental health ng kanyang mga kliyente, bunsod ng mga naglalabasang kwento at pagpuna sa social media. This is very disheartening to them. Napakahirap para sa kanila na akusahan ng ganito, na wala pa naman talagang kaso na isinasampa sa kanila, pero sa social media, makikita nyo na parang hinatulan na sila. Wala pa raw pa siya ang dalawa kung sisipot sila sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kung saan sila pinasabina. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Ilang personalidad at ang personal na nakidamay at pumunta sa burol ng namayapang Regal Entertainment matriarch na si Mother Lily Monteverde. Emotional sina Marin Rivera at Dingdong Dantes. Itinuturing daw kasi nilang magulang si Mother Lily at isa rin sa nagbigay sa kanila ng break sa industriya, kaya hindi daw nila kakalimutan ang kabutihan nito. Kabilang rin sa mga dumalo sina Vilma Santos Recto, Aga Mulak at Senator Bong Revilla. Bukas, Sabado, ililibing si Mother Lily sa Taguig. We are forever grateful sa kanya, sa buong pamilya at sa buong Regal Films. Nawala man siya ngayon sa paningin natin, pero sa puso namin mananatili siya. Isa lang naman pinagdarasal ko, basta ayoko lang nahirapan si Mother. Maraming bagay na nabigay sa akin si Mother as a mother, not only as a producer but as a mother. The advices, the support, the love. Naghain ng warrant of arrest ang NBI Region 11 sa arena ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinanggap na abogado ng KOJC ang arrest warrant mula sa Pasig City at Quezon City RTC at ang contempt warrant ng Senado. Hinalughog ng mga otoridad ang mahigit 4 na ektaryang dome pati ang underground nito. Pero hindi nakita roon ng NBI si Kibuloy. Nakapalibot noon sa compound ang ilang miyembro ng KOJC. Naging mapayapa ang pagsisilbi ng warrant. Posible kayang maging powerhouse ang Pilipinas sa gymnastics matapos maka-double gold ni Carlos Yulo? Abay tila hindi mauubusan ang susunod sa kanyang yapak ngayong dumarami ang kanyang na-inspire. Nakatutok si Marie Zumali. Ang taas na ng itinalo ni Carlos Yulo matapos makaabot ng 2 ginto sa Paris Olympics. Pero hindi kailangang malula kung pangarap mo rin ito. Dahil si Yulo minsan nagsimula sa mga maliit na hakbang sa gym floor. Kaya excited na ang mga batang naisumunod sa kanyang yapak. Bukang bibig nila ang kinaya ng kanilang Kuya Kaloy na nang magsimula ay tulad din nila. Me, it's very historical for bringing 2 gold medals to our Philippines, and I'm inspired by him. Carlos Yulo encouraged me to focus more on gymnastics and not to always play. Carlos Yulo inspired me to do my hardest. Kaya ngayon pa lang alam na nila ang gusto ring maabot balang araw. That's really my goal, to join the Olympics. It will make me want to be more focused so that I can reach that level one day. It's gonna inspire me to work harder. Lalong inspired din ang mga kaibigan ni Yulo para matulad sa kanya. Nakikita ko po yung sarili ko sa kanya na
if kaya niya, kaya ko din gawin. Kaya din ng ibang teammates ko. Pero hindi lang gymnasts ang may mapupulot kay Yulo. Natuloy ang training kahit ng ilang buwang maging coachless bago mag-Paris Olympics. Dito sa Rizal Stadium, nakilala ko naman ang mga kabataang weightlifter na wala man ang coach ngayon, pero tuloy ang ensayo. Mga miyembro sila ng Philippine team na may isa pang Olympic medalist na pinaghuhugutan ng inspirasyon. Ang Tokyo Olympian na si Heidelin Diaz. Mas nag-boom yung confident po namin na kahit babae po kami, kaya po namin na mag-medal po sa Olympics. Sabi nila pang lalaki daw po yung sports, pero sinubukan po namin hanggang sa napamahal na rin kami sa sports. Kung kaya ni Ate Heidi, kaya din namin. Gusto ko din mag-bring ng honor sa Philippines. Pero hindi lang anila ito tungkol sa pagkakaroon ng medalya, kundi sa saya at leksyong natutunan sa sports. Disiplina po talaga eh. Tinuruan niya din po ako kung paano i-handle yung time sa school pati sa training po. Sa talento at husay na ipinamamalas ng mga kabataang ating nakausap, malinaw na malayo pa ang mararating ng ating bansa sa larangan ng gymnastics, weightlifting at maging sa iba pang mga sports. Dahil hindi lang galing ang ating pinanghahawakan, kundi pati ang matinding pagsisikap, hangarin at puso na laging magbigay karangalan sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Tutok, 24 oras. The birthday girl, Sanya Lopez, got her surprise sa set ng Pulang Araw. May birthday wishes din ang kanyang mga katrabaho. Makichika kay Nelson Canlas. Sa kalagitnaan ng taping sa set ng GMA series na Pulang Araw, biglang nag-cut si Direk. Pagbitiw sa eksena, may big surprise pala para kay Sanya Lopez. It's a working birthday for Sanya, kaya sa Pulang Araw set siya nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Pati si empresaryo Robert Senya napakanta pa ng special birthday song na sinaliwan ng musiko na naka-standby sa set. Yung family ng Pulang Araw, alam nyo, iba talaga sila magbigay ng sorpresa. No? Do you feel the love? Sobra. Tsaka ang bongga kasi may pabanda. Kasama ang co-stars na sina Barbie Fortesa, Seth Cadayona, Derek Monasterio at ang crew ng serye, damang-dama daw ni Sanya ang love on her special day. Andiyan ka na, Sanya. Huwag mo nang pabayaan yan and deserve mo lahat ng mga dumadating sa buhay mo ngayon. Yun lang. Oo, syempre, Sanya. I'm so proud of all your achievements. I'm so happy for you. Ang wish ko sa'yo is that you keep your feet on the ground and that you stay healthy dahil kailangan natin yan sa ating trabaho. And ayun, sana palagi tayong masaya sa set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At eto po, bago po tayo magtapos, abay nais muna namin batiin si Tita Mel para sa kanyang kaarawan bukas. Happy birthday, Advance happy Tita. birthday. Surprise. Ayan. Salamat. Thank you. Ang card na. Ang ganda Importante naman. yan. Naku, maraming Very salamat. much, Tita. I know that. Thank you so Inspiration much. si Tita para sa aming lahat dito. Oy, Thank you very much. Thank you very much. At sa lahat din na nagpahatid ng happy birthday sa akin, maraming salamat. At marami Thank din you. salamat sa food, Tita. Ang Sarap. sarap. More blessings, ma'am. Stay healthy. Thank you, Emil. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.